Magandang araw sa lahat ng mga nanonood dito sa ating channel. Salamat. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo ang aking trabaho dito sa Oso Kano, Nagoya, Japan. Dahil po kasi sa mga nagtatanong kung ano nga daw po ang trabaho ko dito sa Japan. Kaya ngayon ito ipapakita ko na sa inyo. Itong pagiging lady guard ko ay isa lang sa trabaho ko. Part-time job ko lang to kumbaga. Yung isa ko pang trabaho, yun yung full-time job ko. Ito, part-time ko lang. Bali, 4 na oras lang to dito sa Oso Canon. Lady guard ako sa isang jewelry shop. Ito nga ang Oso Canon ay dinadayo ng mga turista at ng mga residente. Dahil nga tapos na ang duty ko, iikot tayo. Ikutin natin sandali para makita nyo kung anong meron. Basta isa sa dinadayo rito yung mga street food. Napakaraming street food dito. At saka yung mga second hand. Ito nga malapit sa kinaroroonan ko, itong tax free, marami ding mura dyan. Tapos yung katabi niyan, konting lakad lang ng mga 2 betang ata mula dyan sa tax free, merong second street, second hand na branded na bag yun. Tinadayo rin yun, pero hindi na natin papasukin sa susunod na mga video, isa-isahin nating pasukin yun. Pero sa ngayon, dahil work mood ang lola nyo, ikot lang sandali, syempre, kailangan na nating umuwi dahil may trabaho pa tayo. Maya-maya, panggabi naman yun yung full time ko. At saka itong Alice on Wednesday, itong maliit na pintong yan, dinadayo yan, pinipilahan pa nga yan minsan eh. Yan yung tapat ng pinag-guard ko. Yung tapat niyan, yun yung Makoto, doon ako nag-guard. Yan, at isa rin yan sa mga tourist attraction dito, dinadayo ng mga turista. Tapos ang katabi niyan, itong Sambyakyan shop. Tapos ang kasunod naman yan, yung tapat, Hakin shop naman, tagpipiso lahat. Tapos banda doon, maglalakad tayo ng konti. Yan, yung mga street food, marami yan, hanggang doon sa dulo yan, puro street food yan. Binablog na rin yan ng kung sino-sinong tao, mga street food na dito sa Oso. Marami ka naman dito maibablog dito kung gusto mo eh. Ako kasi na nakakaramdam ng gutom, kailangan muna nating magmerienda bago tayo umuwi para may lakas man lang. Kaya papasok muna tayo dito sa may B-Drug. Yung B-Drug, Kusuriasang o drugstore. Bibili muna tayo ng kape dyan. Tatambay muna tayo sandali. Kasi mura lang ang kape dyan, piso. Tapos bibili rin tayo ng tinapay. Kasi may upuan kasi dyan eh. Medyo nakakapagod, diba? Tumayo ng ilang oras dahil sa pagugwardya. Hindi na muna tayo makikisabay sa mga naglalakad paroon pa rito. Ayan na nga yung coffee machine. Mamimili ka lang kung anong iinumin mo. Diyan, nakasulat naman kung ano-anong kape, kung ano-anong klaseng kape. Tapos mamimili ka. Ihuhulog mo lang yung barya sa gilid ng machine. Tapos mamimili ka na kung ano yung kapeng pipindutin mo, kung ano yung nagustuhan mo. Ayan na nga, tapos na ako. Lalagyan na lang bali ng asukal, tsaka gatas. At ayan, bumili na rin ako ng tinapay, naupo sandali, kakain. Ayan, tapos na nga at lalabas na. Katabi lang siya ng itong free shop, tax free shop. Napakaraming mabibili rin dyan. Dinadayo. Tapos katabi niya, yung sinasabi ko kaninang second street. Yan naman napakamura ng mga bag dyan, mga second hand, mga branded na bag. Sinilip ko lang sa labas pero hindi na natin papasukin. Sa mga ibang araw na lang natin siya papasukin at iba-vlog. Kasi marami namang gumagawang vlogger nun dito eh. Iniisa-isa lahat yan. Mga street food, tapos yung mga second street. 3 kasi ang second street dito eh. May damitan. Tapos may ito nga, branded na bag. Ayun yung loob. Medyo sinom natin ng konti. Minsan, dinudumog din siya ng tao. Minsan, daing tao. Minsan naman, pagka Lunes hanggang Biyernes, medyo matumal. Pero pag Sabado at Linggo, hindi mo mahulugan ng karayom ang tao dyan. Bandami. Ang hirap At saka pag event. Kasi ang event sa Oso, kapag 18 at saka 28, yung may 8 ang dulo. Marami silang event, marami silang sale. At mga kung ano-ano pang mga, matsuri, yung mga tinatawag ng matsuri, mga festival. Tapos may mga nagkalat yan sa highway, sa karsada na kung ano-anong mga palamuti. Hindi ko naman na siguro kailangan pang explain dahil kilalang kilala naman ang Oso. Yun naman kwento ko ay para lang doon sa mga hindi nakakaalam. Pwede nilang bisitahin ang Oso Canon Street dito sa Nagoya.
Ang station niyan, kung hindi ako nagkakamali, kami Maisu. Pero sa kabilang station, meron din sa kabila. Oso Canon station naman yun. Sa kabila. Kasi magkabilaan siya eh. Tsaka malawak to eh. Ito naman tong Kumeho. Bilihan naman yan ng mga alahas. Mga murang alahas. May bago, may second hand. Dinadayo rin yan. Kasi, tsaka bawal mag-camera dyan eh. Nung papasok nga ako na nakakamera, pinagbawalan ako ng guard dyan. Kaya pwede niyong dalawin. Kasi yan eh, kilalang kilala naman yung yung Kumeho na bilihan ng mga murang alahas. Ayan. Malapit lang siya sa tax free. Kanina, yung shop. Tapos malapit din dyan sa Second Street na bilihan ng mga branded na bag. Yung iba rito, tumatambay dyan sa labas. Tapos meron din ditong kebab, yung bilihan ng at pagkain ng mga Turko. Meron dyan. Dinadayo din minsan. Minsan maraming tao. Minsan naman, okay lang. Pero pag Sabado at Linggo, talagang napakaraming tao. Yung iba naman, tumatambay lang. Yung iba naman, paikot-ikot habang nanginginain. Kasi marami talagang rito eh, yung street food. Mahibilihan din ng onigiri. Yan, yung shop na yan, bilihan siya ng onigiri. Yung maliliit na onigiri. Minsan, marami din akong nakikitang nagbablog nun eh. Dito lang matatagpuan yan. Tapos may bilihan din dyan ng kamote. Tapos ayan, yung kebab. Turko. Pagkain ng mga Turko. Masarap siya. Oh, masarap siya. Yung iba, ang hanga lang. Isa ngayon nga, yan lang muna maipapakita ko sa inyo. Sa mga susunod na video natin, iikutin natin yan. Iisa-isahin natin. Sa ngayon, hindi na muna natin maiikot kasi napakalaki nitong oso eh. Napakarami mo pang makikita. Kaya lang, syempre, ang lola nyo pagura na lola nyo, kaya subscribe na lang muna sa akin para naman mas marami pa tayong pagsamahan at more video sa susunod. Iikutin ko na kayo. Promise. Bye!